Okay, good day everyone. Andito na tayo sa part 2 ng ating quiz number 7. Ayos lang. Umpisahan natin. Dito tayo. If queries sent to a search engine arrive every 15 seconds on the average, what is the probability of waiting less than or equal to 30 seconds? Ano daw yung probability na ang paghintay? Bagal naman ito, no? Parang dati ito na data. 15 seconds class actually ay medyo matagal na ngayon paghintay kapag nagsisearch ka sa Google. Kahit dito sa YouTube class, kapag magsisearch ka tapos lalabas 15 seconds, mabagal na yung connection mo or mabagal yung machine mo. Okay? Mabilis lang actually yan. So far, ito yung problem natin. Sasagutan natin to. Okay? Itong mga ganitong uri ng situations, no, ma-solve actually to using the exponential probability distribution. Kasi ito talaga actually yung condition ng exponential probability distribution para kung kailan mo siya gagamitin. Now, i-recall nyo siguro no doon sa ating preview sa ating part 1 ng quiz number 7. Nag-discuss tayo doon ng tawag dito, Poisson's probability distribution. Sa Poisson distribution class, naghahanap tayo ng number of occurrences sa given na time interval. Yun yung Poisson distribution. Itong exponential class ay closely related sa Poisson in a way na itong exponential, naghahanap tayo ng probability na ang sunod na occurrence ay mangyayari sa given na time interval. Okay? Paglipas ng interval na yon. Ito hanya, uulitin ko class ang difference nila ha. Ang konting difference nila. Ang Poisson distribution, naghahanap tayo ng chances na magkakaroon ng X occurrences sa given na time interval. Itong exponential probability distribution, sabihin natin may nag-occur ngayon, may occurrence ngayon. Ano ang chance na ang sunod na occurrence ay mangyayari sa interval na specified na interval, mangyayari ang sunod na occurrence. Okay, that is the exponential distribution. At ito talaga mismo ang problem na ito. Makikita mo dito class na ang problem na ito nagsasabi na ano daw ang probability na ang waiting time ay less than or equal to 30 seconds. Meron tayong average na 15 seconds. So, ang waiting time mo, pag-arrive ng mga queries mo doon sa search engine ay mangyayari in 30 seconds or less than 30 seconds. So, yun yung ating gagawin. So, dito class, no, ang graph ng exponential probability distribution actually ay mag-umpisa sa 1. Ito yung number of occurrences. Ito yung mga chances natin. Nag-umpisa sa 1. Ito yung kanyang graph. Okay? Tapos, ito yung occurrence. Sabi natin ang ating x ay equal to a, magkakaroon ng ang probability class na ang sunod na occurrence ay mangyayari a or more. A or more. So ang probability niyan class, ito yung hinanap natin na area. Ito na area class ay ma-define according to this formula. The probability is equal to e raised to lambda times negative lambda times a. Ito class yung ating formula. Formula based lang talaga to class kasi kung i-integrate mo to, kailangan mo rin ng formula class na ganito class. Kasi alam nyo class yung integral, kung maalala nyo, the integral of e raised to u. Pangit ng integral yan. The integral of e raised to u du. Okay, galing sa ganitong formula ay e raised to u. Diba? Kasi ang graph na to class ay merong equation na tawag dito e raised to negative lambda times x. Yun yung kanyang equation. So pag integrate mo yan, ito pa rin yung gagamitin mo, ito pa rin yung lalabas. Meron lang konting twist tungkol sa lambda dyan. Okay? Hindi natin kailangan ang formula class for the curve. Ang kailangan natin class or ang equation for the curve, ang kailangan natin ang formula mismo sa probability para diretso na tayo. Okay? Burahin ko yung mga writings nandyan. Now, ang hinanap dito class no ay less than or equal to 30 seconds. Sabihin natin ang A natin ay ito yung 30 seconds natin. Yun yung ating score na X. Ang probability na to ay nagsasabi class, itong graph na to, itong formula na to class, nagsasabi ng
A or more. Itong hinanap class. Itong nasa formula. Pero class, yung hinanap sa ating problem ay 30 or less. So, ibig sabihin class, itong na-graph ang ating kukunin. Itong area na to na walang shade. Ano ang area na to? Yun yung hinanap sa problem. Yun yung kung ang A natin ay 30. That is, the waiting time is less than or equal to 30 seconds. So, kung isolve natin yan class, kukunin natin class yung A or more. That is 30 seconds or more. Ito yung makuha natin. So, ang probability na ang 30 seconds or more ay ganito. E raised to negative lambda. So, ang ating carry class ay mangyayari, lalabas every 15 seconds. That is, itong lambda actually ay average per interval of time. Okay? Per unit of time. So, ang mangyayari dyan class ay isa. Ang ating lambda ay, ayaw lumabas, negative 1 out of 15. Ito yung lambda natin. Okay? Kung maalala nyo class yung ating mga symbols dati about the average natin, ito yung average natin class na lambda ngayon. Yung mga average natin dati, ang symbol natin doon ay mu. Ito yung mga symbols natin for the average. Dito naman class, ang symbol natin ay lambda. This is to indicate na ibang uri ito ng average. Ito ay ang average class na per interval of time. Number of occurrences per interval of time. So meron tayong isang occurrence, isang result in 15 seconds. So, that's why ganito class yung ating tawag dito, yung ating average. Ang ating A ngayon ay 30 seconds. Okay? 30 seconds yung ating A. That's why class, kung makita mo dito, ang ating ngayong tawag nito, ang ating ngayon nakuha ay ito na portion. A or more. Yun yung formula na yan. Itong nakabox na to. Ang formula na yan class ay nagsasabi ng A or more. Pero ang hinanap natin class, itong less than or equal to A. So, dito sa left. Itong buong graph na to infinity, ito class ay 100% sa ating graph. Parang sa bell shape, sa normal distribution. This is 100%. So, ibig sabihin class, kung gusto natin ito kukunin, that will be 100% minus A or more. Kuha natin class yung area na to. That is A or less, and this is the answer. 0.865. Ayos lang. That is the exponential probability distribution. Actually class, lahat dito sa part 2 ng ating quiz number 7 class ay binukod ko, pinag-isa ko class lahat ng mga exponential probability distribution. Hindi ko sila pinag-iba-iba. Ito. So, alam na natin, exponential probability distribution din to class. And by the way, kung i-check natin sa ating calculator na may mga binomial distribution, yung ating class Swiss class. Unfortunately, wala to. Menu 7 tayo. Ang meron lang kasi tayo ay normal distribution. Meron din tayong inverse normal. Meron tayong binomial, meron tayong Poisson. Sila yung tatlo. Wala ditong actually, unfortunately, wala dito yung exponential probability distribution. That's why class, kung kahit meron ka nito na calculator na class Swiss, kailangan mo talaga i-memorize ang formula na yan. Okay? Madali lang naman ang formula. Sunod na problem na tayo. The length of a telephone conversation is 2.5 minutes on average. What is the probability that a conversation lasts between 3 and 5 minutes? Ganon din class, between 3 and 5, meron tayong isang conversation maglalast in 2.5 minutes. That is our average. One conversation in 2.5 minutes. Okay? Exponential probability distribution ulit. Ito ulit class yung ating graph. This is, sabihin natin class, ito yung 3 minutes or more. Okay? Ang ating A dito ay 3 minutes or more. Tingnan natin class. Ang ating equation, isulat ulit natin class. Ang ating probability ay equal to E raised to negative lambda. The lambda is the average per interval of time times A. So, ang A or more, ito yung makuha natin sa ating graph. Tapos, kukunin natin class yung 3 to 5. So, kung ito class yung ang ating A ay 3, makuha natin class 3 or more. Okay? E raised to negative lambda, that is one conversation in 2.5 minutes, one every 2.5 minutes, times A. Mangyari yan class ang hinanap natin, ang conversation ay between 3 and 5 minutes. So, 3 tayo dyan. Okay? Ang ating A ay 3. Ang nakuha natin class ay 3 or more. Okay?
Ito yung sa graph natin, 3 or more. Tapos, isubtract natin class yung 5 or more. So, minus tayo. Ito kasing kukunin natin. Ito na area class ay 3 or more. Ito yung 3 or more. Minus 5 or more. Okay? Natural, ang matira class ay between 3 and 5. Very clear yan sa ating graph. So, minus e raised to negative lambda times 5. Yun yung 5 or more. Itong na-darken na ito na portion ng ating graph. Okay? And this is our answer. Bebe. Ayos? Yan yung ating sagot for this problem. Sunod na problem. The design basis earthquake, DBE, has return period of 475 years with 10% probability of exceedance in how many years? Tuloy na kung mga civil kayo class or may background kayo sa structural engineering, sa code kasi of structural engineering class, standard to at inadapt to class ng maraming countries. Hindi na to sinosolve. So kung civil kayo, ang sagot nito ay 50 years. Wala nang solution pa. Okay? Yun yung minimum na standard sa 475 na return period class ng earthquake. Yun yung design basis. Ang 10% probability of exceedance ay always ay lalabas yan 50%. Galing actually yan kung saan kinuha no ang code na yan, galing actually yan sa probability. Ang mga chances yan yung mga earthquake pag occur. So kinalculate nila class yung chances at nakukuha sila ng 50 years. Yun yung inimplement sa code of structural engineering. At yung code na yung class ay inadapt pati sa US, dito sa Pilipinas, at marami pang ibang countries class nag-adapt niyan. Okay? So, exponential probability distribution ulit tayo. Tumatalon-talon na lang yung ating graph. Okay? Ito ulit ang ating graph class. Nag-umpisa sa 1. Tapos, ito yung 100%. Di ba? 100%. Okay? Itong ating hinanap class, ang tawag dito, 10%. Dito tayo class, ito yung 10% of na probability. Okay? Ito yung hinanap natin na A. So, kung isulat natin yan, we have this probability na sa exponential distribution is e raised to negative lambda times A. Yung sunod kasi na occurrence, kailan mangyari? That's why class, na-belong to sa exponential probability distribution. Kasi ito talaga yun. Kung meron kang return period na 475, ano ang probability? Baligtarin na lang natin class. Ano ang probability na ang sunod na earthquake ay mangyayari in 50 years? Ang lalabas niyan 10%. Pero binaligtad dito class, no? Kapag ang probability ay 10%, probability of exceedance, kailan ang sunod mangyari? Yun. Binaligtad lang to class. Okay? So ang probability nito ay 10% is equal to 100%, yung buo kanina pinakita natin, minus this quantity, itong A or more, that is 50%, 10% ang makuha natin dito. Ano yung value ng A or more? So we have this one, negative lambda, that is 1 over, ang return period natin ay isa bawat 475 years, times A. Ano yung A natin? So, i-shift solve mo yan, paborito natin yan class, makuha natin yung sagot. That is equal class to 50.046 years. Shift solve lang class kung nag-wonder kayo paano yan i-solve ng hindi shift solve. Ang gagawin mo lang dyan class ay i-transpose. Meron tayong e raised to negative 1 over 475, okay, of A. Tapos is equal class to, ito i-transpose 1 minus 0.10. So 0.9 na tayo, no? 0.9. Tapos lagyan mo ng logarithm both sides. So magiging ln of E raised to negative 1 over 475 of A is equal class to the ln of 0.9. Property class ng logarithm, naalala nyo? Na ang logarithm class ng x raised to m to any base ay equal class to, wag yung ln. The logarithm class of x raised to m to any base, ang mangyari dyan class, itong m ay bababa. Diba? Bababa ang m na yan, magiging ano to? M the logarithm class to any base of x. So, yun yung gagawin natin dito. Itong buong power na to class, bababa yan. So, ang mangyari dito, magiging negative 1 over 475 of A. Ln of E is equal to the ln of 0.9. Alam natin class no na ang ln ay ln ay base E yan. So, kung meron tayong logarithm of B to any base B, ay equal class to 1. So, kung pareho ang base class sa
hinanapan natin ng logarithm, that is always equal to 1. So alam natin class na ang ln plus of ang logarithm plus of e, ang logarithm plus of x to the base e, ang tawag dyan class ay ln of x. So ang hinanap natin dito ay logarithm to the base e. Okay? The ln of e to the base e. Ito yon, nangyari na e dito, e rin dito class. Pareho siya. So ibig sabihin ito ay 1. 1 ito. So that's why class, ang ating a ngayon, kung isolve natin yan, ang ating a, which is the required, ay equal to, cross multiply, the ln of, negative ln of, or negative 475, the ln of 0.9. Okay, yun yung sagot natin. So, kung i-check natin yan, tingnan natin kung tama tayo sa ating ginawang kalokohan dyan. Negative, mag-menu 1 lang ako. Menu 1. Ay, ayaw. Menu 1. Negative of 475 times the ln of 0.90. And this is the answer. 50.046 years pa rin. Alright? At dito natin tapusin class yung ating talakayan sa ating quiz number 7 part 2. Baby! Chicken joy! Thank you for watching. I hope you learned something. Have a good day. See you in our next video. Bye-bye!